Si Paul George pwedeng mag-accept ng player option na $48 million na sinabayan pa yun ng report na posible din siyang mag-request ng trade paalis ng Clippers during free agency. Ang Knicks ang isa sa mga team na willing makipag-trade sa Clippers para kay PG kapag naging available siya. Pwede din kasing bigyan ng contract extension si PG kung ibabase yon sa financial situation ng Clippers. 3 taon na $158 million. Papatak pa rin yon na 4 na taon na kontrata. Naka-align pa rin yon sa kontrata ni Kawhi. Dati pumirma siya ng contract extension na void yung kanyang player option. So 3 taon pa rin yung na kay Kawhi doon imbis na 4. Si James Harden naman yung kanyang magiging decision ay kung paano mariretain ng Clippers itong si Paul George. May sapat pa naman na cap room ang Clippers para maisan si James Harden. Dalang iniintay niya yung kay Paul George talaga. Sa report, titingnan muna ni Harden kung gaano katagal na kontrata ang kukunin ni Paul George sa Clippers bago mag-decide sa free agency. Wala pa kasing naire-report na may interest na team kay James Harden ngayon so far, kundi Clippers pa lang. Andun pa na posible magstay si Russell Westbrook dahil may player option siya. Hindi pa niya dinidecline or ina-accept. Meron pang 4 or 5 araw bago yung deadline. Pinakilala na din si JJ Redick bilang official head coach ng Lakers. Kasabay noon ang trade rumors na si Colin Sexton ng Utah Jazz tatangkain ng LA na kunin via trade. Meron pa siyang nasa 2 taong kontrata na nasa $18 hanggang $19 million. May average pa si Sexton na 18 points, 2 rebounds at 5 assists per game sa loob ng 26 minutes na either kasama siya sa starting unit or second unit ng Utah. Kasabay ni Sexton, inilagay na rin ng Jazz si Jordan Clarkson at si Lauri Markkanen sa trade block na base sa report, magtatangkasi sila for next year para kay Cooper Flagg. Pero parang hindi naman nila ginagawa yon sa nakaraan 2 taon. Bukod kasi kay Colin Sexton, nakatuon pa rin ang pansin ng Lakers kay DeJounte Murray na isasama sa package ng number 17 pick base yan kay Sham. Mas papabor si Murray sa trade kesa kay Trae Young. Magte-take effect pa lang ang $114 million na kontrata ni Murray sa 4 na taon. Ang posibleng makasama ng 17 pick ay si Gabe Vincent at si Rui Hachimura. Ang magiging key pa doon si D'Angelo Russell kung mag-a-accept siya ng player option para maisama sa package. At para hindi ma-trade si Hachimura, si D'Angelo, ang team na may interest sa kanya sa free agency ay Orlando Magic. Maiipit kasi ang Lakers sa trade papasok ng draft habang hindi pa nag-a-accept ng player option or kaya nagdi-decline si D'Angelo. Hindi kasi basta-basta pwedeng ma-trade agad ng Lakers si D'Lo kung wala pang official statement sa kanyang kontrata. Sa mga status ng report ngayon, kapag nag-decline si D'Angelo, lilipat siya ng team. Pagpasok pa ng draft sa June 28, magiging aggressive yung ibang mga teams doon sa trade. Nakahiwalay pa sa ibang araw yung second round. Kapag na-trade ng Lakers yung iba nilang player tapos nag-decline si D'Lo at lumipat ng team, meron naman makakalaban ng LA sa free agency na merong salary cap at playoff contender na team pa.